Meron ka din bang tanim na aloe vera? Kung meron ka nito, dapat mong mapanood ang video na ito. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin sa halamang aloe vera upang patuloy itong magbigay ng benepisyo at swerte. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang aloe vera ay isang popular na halaman na kilala sa mga benepisyo nito sa kalusugan at pampaganda. Ito ay isang succulent na may mahaba, matubig na mga dahon na naglalaman ng isang malagkit na gel. Ang gel na ito ay mayaman sa mga nutrients, enzymes, at antioxidants na maaaring magbigay ng maraming mga pakinabang. Bagaman madali lang alagaan ang halamang ito, narito ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin sa aloe vera upang manatili itong maganda at kaaya-ayang tingnan at patuloy na maghatid ng swerte. Huwag itong didiligan ng madalas. Ang aloe vera ay isang succulent plant. Ibig sabihin nito, ito ay nag-iimbak ng tubig sa kanyang mga dahon na nangagamit nito tuwing tagtuyot na panahon. Ang sobrang pagdidilig ay maaring magdulot ng pagkabulok ng mga ugat nito at humantong sa pagkamatay ng halaman. Kaya naman, limitahan lamang ang pagdidilig dito. Isang beses na pagdidilig kada linggo ay sapat na dito upang mabuhay ito o kaya naman diligan lamang ito kapag tuyo na ang lupa. Huwag itong pagdadamutan ng sikat ng araw. Kailangan ng aloe vera ng direktang sikat ng araw upang masustentuhan nito ang sarili. Kung kulang ang liwanag, maaaring maging mahina ang halaman na ito at madaling kapitan ng mga sakit. Mainam kung ilalagay ito sa mga lugar na nasisikatan ito ng direktang sikat ng araw upang makagawa ito ng kanyang pagkain at maging malusog ang mga dahon nito. Maaaring ilagay ito sa may bintana kung gagawin itong indoor plant. Ngunit ang pinakamainam na pwesto para sa halamang aloe vera ay ang harapan ng bahay na nasisikatan ng direktang sikat ng araw. Huwag itong itatanim sa maling lupa. Ang aloe vera ay magiging maganda ang tubo ng mga dahon kung itatanim ito sa mabuhangin at mayroong maayos na draining na lupa. Iwasan itong itanim sa madikit at basa na lupa dahil maaaring maging sanhi ito ng pagkabulok ng ugat. Siguraduhin din na mayroong drainage hole ang palayok o paso na pagtataniman nito. Iwasan ang masyadong madalas na paglilipat. Ang paglilipat ng aloe vera ay dapat gawin lamang kapag kinakailangan, tulad ng kapag ang halaman ay naging masyadong malaki para sa lalagyan nito, o kaya naman kapag madami na ang suloy na nagiging siksikan na sa isang paso, ay dapat mo na itong ilipat. Ang madalas na paglilipat ay maaring maging dahilan ng pagka-stress ng halaman. Huwag itong ilalagay sa malamig na lugar. Ang aloe vera ay halaman na kadalasan ay nabubuhay sa mga tuyo o sa mga mainit na lugar. Hindi ito makakaligtas kapag ito ay inilagay sa lugar na mayroong labis na lamig, katulad ng loob ng bahay na mayroong aircon. Mainam na hayaan na lamang ito sa labas ng bahay na mayroong temperatura na hindi bababa sa 10 degrees Celsius. Iwasan ang paggamit ng mga kemikal na pataba. Ang aloe vera ay hindi nangangailangan ng maraming pataba. Ang madalas na paggamit ng mga kemikal na pataba ay maaaring makapinsala sa halaman. Maaaring mabuhay ang aloe vera na hindi nilalagyan ng pataba ang lupa. Ngunit ang minsan sa isang taon ay mainam, lalo na kung ito ay nakatanim sa paso at ang gagamitin ay mga organikong pataba. Narito ang mga sintomas ng maling pag-aalaga sa aloe vera. Malambot at bulok na mga dahon. Ito ay isang senyales na ang halaman ay natubigan ng sobra. Maitim at tuyo na ang dulo ng dahon. Ito ay maaring sanhi ng kakulangan ng tubig o sobrang sikat ng araw. Mahina at payat na mga dahon. Ito ay maaring sanhi ng kakulangan ng liwanag. Mabagal na paglaki. Ito ay maaring sanhi ng maraming mga bagay,
tulad ng kakulangan ng tubig, liwanag o nutrients. Ang aloe vera ay maituturing na swerte, lalo na kung mayabong at matataba ang mga dahon nito dahil sa mga ibinibigay nito na benepisyo. Kaya naman, mahalaga na maibigay dito ang pinakamainam na pag-aalaga. Ikaw ba, kaurban? Meron ka ba ng halamang ito? Sang-ayon ka ba sa ibinahagi namin ng mga bagay na huwag gagawin sa halamang ito? Ibahag ang iyong opinion at suggestion sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.